Mga bro, good morning. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga dagdag kaalaman at idea mga bro. Ayan, tungkol pa rin sa karwas mga bro, no? So mag-share pa rin ako sa inyo ng mga problema dito sa karwas. Ayan, so panoorin lang nyo itong video ko na to para marami kayong matutunan. So dami pa rin kasi nagtatanong sa akin na tungkol dito sa carwash or power spray yung kanilang problema. So meron pa rin nagtatanong sa akin ba't daw pahinto-hinto yung andar nito, no? Tapos bakit meron din tanong na bakit daw umiinit itong motor ng carwash. Ayan. So ngayon isa-isahin natin yan mga bro, no? Tapos meron din yung hindi raw naghihigop. So, na-share ko na yan sa nakarang kong in-upload na video mga bro, no? Yan, so yan, mag-upload na naman tayo ng bagong mga bro, no? Para makatulong sa inyo. Okay? Tuloy tayo mga bro, no? So, una, dito tayo sa motor. So, hindi ko na kasi makita yung nagtanong sa akin na bakit daw umiinit yung motor. So, itong motor mga bro, no? Normal lang na umiinit. Wag lang yung sobrang init, no? Pagka sobrang init nitong motor, ibig sabihin nahihirapan siya dito sa sobrang lakas ng pressure. So nahihirapan siyang paikutin, no? So merong ibang dahilan din dyan mga bro. Ito, panoorin nyo, papakita ko sa inyo kung anong dahilan. So yung unang dahilan din mga bro, na kapag umiinit yung motor ng carwash, no, yung dun sa nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanya na maaring mahina na yung kapasitor, no, or sira na yung kapasitor. So umiinit itong motor. So pag sira kasi yung kapasitor mga bro, ibig sabihin wala na rin siyang lakas para paikutin yung power spray, no, yung carwash. Kaya umiinit yung motor. Ayan. So yung kapasitor mga bro, kasi meron pa rin na hindi alam kung saan yung kapasitor, no. Ito, share ko na to sa inyo. So doon kasi sa message, kapag nagre-reply ako mga bro, nahirapan akong sabihin kung saan banda, no. So ito actual na to, no. Kaya ginawa ko to sa video para mas madali kung may turo sa inyo. Ayan. So itong kapasitor dito, ito yung kapasitor mga bro, no, ng motor. Dalawa yan, kabilaan. So hindi ko lang alam dun sa ibang motor kung ganito rin yung forma, kasi iba-ibang type yan, iba-ibang klase. Okay, basta ito i-share ko sa inyo. Pero lahat ng mga motor ng carwash meron silang kapasitor. Okay, so meron din na iisa lang ang kapasitor, no? Pero tulad nito sa akin, dalawa ang kapasitor. So itong isa, ano to starter kapasitor. Pag sinabing starter kapasitor, yun yung kapasitor na pag on mo ng switch, siya yung magpapaikot, no? Tapos pag umikot na siya, maririnig yung mga bro, yung merong pipitik dito sa loob ng motor, no? Ganon, tik. So ibig sabihin nagre-release na yon yung starter kapasitor. Mawawala na, hindi na yun siya gagana. Yung gagana naman dun mga bro, yung motor kapasitor, ito yon yung kabila, no? Yan. So tanggalin ko lang, papakita ko lang sa inyo mga bro kung anong klase ng kapasitor. Yan. So simple lang pag nagpalit ng kapasitor. Ito kasi naka-tornilyo lang naman dun sa ilalim sa loob. Luagan lang yung tornilyo, bunutin lang yung wire. So yun lang, madali lang palitan. So tatanggalin ko lang to para may pakita ko sa inyo mga bro, no? Kasi ang dami pa rin nagtatanong sa akin tungkol sa mga problema sa carwash. Yan. Tanggalin natin ito. Okay. Ayan. Nakalawang na. So ito yung kapasitor mga bro, no? Tinatawag. Ayan. So itong, ayan, pag nahihirapan ng umikot to, ito yun yung dapat palitan, no? Ano kasi ito yung motor kapasitor. Ito talaga yung nagpapaandar ng motor. Pero itong kabila, yan, so
Yan, buksan na rin natin tong kabila para makita. Okay? Kaya ko muna yung aking camera. Yan. Itong kabila mga bro, ito yung sa starter. No? Yan. Tanggalin ko lang to mga bro para makita ninyo mga bro. Yan. Ito yung sa starter. Pag on mo ng switch, ito yung para umikot agad yung motor. So ito yun siya. Kasi pagka walang starter kapasitor, hindi yan iikot, no? Uugong lang to. Ganun eh. Uugong lang yan, hindi yan kayang paikutin. Kaya dalawa to, no? Kasi pag on mo nito, ito yung tutulong para paikutin yon. Pag umikot na, magka-cut off na siya dito, hindi na ito gagana. Ito na lang yung gumagana. Ayan. So, dito naman sa starter motor, ito 200 UF. Ayan. Tapos, 250 volt AC. Ayan mga bro. No? So, share ko na yan sa inyo mga bro. Para alam niyo dapat ganyan yung inyong kapasitor. So, ganun din sa kabila. Ito naman ay sa motor kapasitor ay 30 UF. No? Plus 5%. 450 volt AC. Ayun, magkaiba talaga sila. So, ito mga bro, 200 UF. Ibig sabihin, mas malakas to. No? Yung kanyang resistance. No, mas malakas siyang magpaikot. Yan, mas malakas siyang magpaikot dahil ito nga yung pang-starter, no, pang-start. 200 volt AC kasi hindi naman siya gumagamit. Ito naman yung motor kapasitor. Ito yung talagang ginagamit niya habang umaandar. Ayan. So, yung lakas niya ay 450 volt AC, 30 UF lang naman siya, no. Yun naman yung nagpapaikot yung RPM. Kasi pag malakas yung, tulad nito 200 UF, malakas yung ikot niyan. No? Ito naman ay 30 UF lang. Ayan. So yun lang mga bro, ano, pagka umiinit yung motor, ito yun. Palitan natin ng motor kapasitor. Ayan. Kasi nahihirapan siya. Pero pagka pag onin nyo ng switch, pag nag-on kayo ng switch, tapos uugong lang yung motor, ganun lang siya, uugong, pero hindi siya iikot. Ito yung dapat palitan. Yan. Itong starter kapasitor. Ayan, okay mga bro. Pero itong kapasitor mga bro, ito ay naaangkop doon sa capacity ng motor, no? So itong motor ko, ayan, capacitor start motor. So nakalagay diyan capacitor start motor. Zoom natin. So kaya meron siyang, kaya ang pangalan niyan ay capacitor start motor kasi kailangan niya ng capacitor na pang-starting. Ayan. So ito ay 1.5 horsepower, no? Minsan kasi kung mababa talaga yung motor nyo, maliit, tapos ganito rin kalaki yung inyong power spray, so mahihirapan talaga yung motor, no? Halimbawa, yung motor nyo ay 1.2 or 1.3, 1.4 horsepower, so mahihirapan talaga siya mga bro, no? So itong sa akin 1.5 horsepower. So malakas to. Capacitor start motor, no? Dalawa pa yung kapasitor. Talagang malakas to mga bro. Malakas din sa kuryente. Okay lang. So yun mga bro, pagka mahina, no? Or mahina yung ikot, ito naman yun. Papalitan natin. Motor ito, motor starter. Hindi, motor kapasitor. Ayan. Okay. Pero naman mga bro, tulad sa akin, meron ding nagtanong sa akin na ba't daw pahinto-hinto. Ayan.
So yung ito naranasan ko din yun. Habang nagkakarwas ako, pahinto-hinto yung ikot, no? Pero malakas naman yung motor ko. Kaya lang pahinto-hinto. So ang una napansin ko, medyo umiinit itong wire, no? Umiinit yung wire. So doon ko nalaman na kulang pala yung supply ng kuryente papasok dito sa motor. So meron kasi akong extension na kinakabit dito mga bro. Ayan, doon pa sa loob eh. Ayan. So dapat pala mga bro, no, yung ating cord malaki, ayan, at siguradong mahigpit yung pagkakasaksak, no, or pagkakakonek doon sa natin, sa kuryente natin sa outlet. Kasi pag short circuit talaga siya, umiinit tapos humihina yung motor, talagang pahinto-hinto. Okay? So meron pa isang dahilan mga bro, no? Naranasan ko rin yun dito sa power spray ko. So nung nagkakarwas ako, pahinto-hinto dyan yung ikot, pero walang problema sa kuryente, malakas na ang kuryente ko, hindi naman to umiinit. So ang problema naman nun mga bro, sobrang lakas ng pressure. Ayun, sobrang tigas na ikutin. Sobrang tigas na ikutin to, no? So ang ginawa ko dun mga bro, nag-adjust lang ako, konting adjust lang, babaan yung pressure, luwagan lang to, yan, para lumambot konti yung pressure ng karawas, wag sobrang lakas, no? So yun, ganun lang, tapos okay na, medyo maganda yung andar niya, magaan na siya ikutin at hindi na siya nag-overheat. Okay mga bro, so yun lang. So marami pa akong mga dagdag kalaman at idea na i-share sa inyo mga bro, no, sa susunod na naman.